Kabayan, kabambalin nga po pala, magpo 4 years na po ako dito sa Canada bilang isang OFW rin. Kaya kung isa ka ring OFW po, nasirang ka po ng business opportunity na ito na ginagawa namin online sa Project Kaya and Technocrat Community. Congratulations kabayan, dahil nung una, nagduda rin po talaga ako. Pero ngayon, I highly recommend this community, yung Project Kaya and Technocrat Community, kasi talagang yung community natin, talagang tutulungan ka hanggang sa magkaresulta ka. So, noong una, I was skeptical at that time kasi almost 6 months akong sinuyo. Almost 6 months akong pinapollow up ng mentor ko. Noong una kasi, ayaw ko talaga kasi mag-business online kasi marami kasing scammer din online. Na-scam na po talaga ako nung una. Pero nung chinek ko na yung mga background ng company, yung community, and then yung taong nag-invite sa akin, minessage na lang din ako sa messenger eh. So sabi ko, try ko lang naman, maliit lang naman din yung puhunan. At nakikita ko kasi yung mga nagkakaresulta, iba't ibang bansa, mga business partners, mga OFW. Sabi ko, hindi naman siguro ako mas matalino dun sa mga yun na may scam sila. Siguro talaga maganda yung business opportunity na yun. Sabi ko, try ko nga. And then, grabe yung mga result kasi nila. May iba't ibang bansa. May Europe, may Italy, may Japan, may Korea, may US. And then, ang dami. Sabi ko, hindi naman siguro may scam yun. Napakadami naman na may scam na parang ano naman. Talagang chinek ko pa guys yung mga pangalan ng mga binigay nila, pinakita nila sa akin na nagka-resulta. Chinek ko pa talaga yung Facebook, inisto ko pa talaga. So yung napatunayan ko na legit naman talaga siya, ayun, tinry ko muna isang account. And then nung naintindihan ko na, nag-attend ako ng mga training. Nung nakita ko yung kahalagahan din ng pagmo-multiple accounts, nag-add ako ng nag-add. So ngayon, na-hit ko agad yung 6 figures. Guys, dati talaga, hindi ko yun nasi-save. Hindi ako makaipon talaga ng ganun 6 figures. Oo, malaki yung sinasahod dito. Baka kasi may iba na magsabi na, baka pera mo lang yan kasi nasa Canada ka. Guys, kung may kakilala kayo sa Canada, pwede nyo tanongin kung ano talaga yung buhay dito. Dito talaga, malaki yung sinasahod pero mas malaki din yung gastos. Lalo na kapag nandito po yung pamilya mo, parang normal na lang din po. Para ka din nasa Pilipinas, kaibahan lang, malamig. So yun po talaga. Kung may maiipon ka man dito, mga lamig-lamig sa katawan. So ayun, nung intindihan ko yung negosyo, ginawa ko lang yung part ko, and then isa pa sa nagustuhan ko din kasi sa community na to, may mag-guide sa'yo. Yung kasi yung importante kasi dahil bago ka nga sa ganitong industriya, online, hindi mo alam yung mga pasikot-sikot, tapos busy ka pa sa trabaho bilang OFW. Lalo po tulad ko, mayroon pa po akong anak na inaasikaso, hindi ko na talaga siya halos matututukan. And thankful ako kasi may mga mentor, may coach sa community natin, sa Technocrat community. Sila po talaga yung halos gumagawa ng mga hindi ko kayang gawin. Almost 90% nga ng hindi ko magawa, sila munang gumagawa kasi hindi ko pa maintindihan yung business nung una, hindi ko pa siya kaya. Pero ngayon, kahit papano, nandun ako, nasa 50-50 na ako. So, nagagawa na natin siya ng, kumbaga, konti na lang din yung nahiya na rin kasi ako sa mentor ko. Pero, yun yung maganda kasi doon dahil approachable sila at hindi ka talaga pababayaan. Lalo na si Coach Mark, siya po talaga yung nag-guide sa akin kung bakit na-hit ko rin ng mabilis yung target na income namin. Isa po yan sa mga legit nating coach na mapagkakatiwalaan at talagang dedicated sa kanilang ginagawa sa business. At least, mayroon sa yung mag-guide, tututukan ka talaga hanggang sa magkaresulta ka. Ang kailangan mo lang, makapag-decide ka. Dahil kabayan, alam naman natin na dito sa ibang bansa, hindi naman tayo habang buhay malakas. Ito yung na-realize ko na lalo dito sa Canada, hindi naman kami talaga permanent dito. Maaring anytime kami mawala ng kontrata, pauwiin. So kung may maipon man kami ng konti, baka ilang buwan lang sa Pilipinas, maubos din namin at mag-a-apply na naman kami sa ibang bansa. Yun ang mahirap at lalayo ako sa pamilya ko. Yung kasi yung hindi ko kaya na malayo po ako sa anak ko kasi maaring yung pera, mga bagay na ibibigay natin sa kanila, pero yung oras na panahon na nawawala sa kanila, yun yung ayaw na ayaw ko po talagang masayang. So yun lang naman kabayan, sana ay makasama ka rin namin sa community.